June 18, 2025. Gusto ko hong gawin ng normal. Yung pangkaraniwang ginagawa ko araw-araw. Hatid ho sa akin mag-iina sa eskwela. Daan sa palengke. Bili ho ng mga kailangan sa akin pamukbang. Tawid dito sa likod ng bahay. Gawa ng content. Pero ngayong araw ho kakaiba. Dahil kanina po madaling araw, ginising po kami na nakakabiglang balita. Nag-message nga po yung aking tatay. At saka nung nakita ko yung mga post sa cellphone ng aking mga kamag-anakan, kakaiba na. Nalaman nga po namin, si Apong nagpaalam na. Kiss daw. Ganyan yung sa po ng halik ng mga lolang ganyan, yung amoy-amoy lang. Yung puno po ng 4 na henerasyon ng Team Agustin sa edad na 105, naputol na. Talagang tinutuon niya yung kanya sinabi nung huli po kami magkita. Murayo. Mauni siguro mapagkikita sa'yo nato yan. Huling pagkikita na daw namin to. Diyak maabot si birthday ko. Nakapag-birthday pa naman po siya nung June 11, naipagdiwang pa niya at nag-uwian nga po yung kanyang mga anak, apo, mga mahal sa buhay. Naging masaya po yung kanya naging selebrasyon. Yun nga lang, katulad na naipangako ko, gusto ko sanang umuwi that time pero nagkaroon nga po ng conflict dahil yung dokumento ko sa aming visa hindi pa tapos. Hanggang ngayon pong araw na to, hindi pa dumadating kaya hindi pa ako nakauwi. Kaya sabi ko, hahabol na lang ako. Pero yung mahabulin ko pala, wala na. Update ko lang po ito sa mga kanayon po natin na nakaantabay, nagmamahal kay Apong, especially po kay Ma'am Dayan Valin. Nakapag-uuwi kami, may pasalubong. Si Ma'am Dayan may pasalubong din. May pa-birthday, ganun po niya kamahal. Napaka-bless ho ng family namin dahil hindi ho natin alam kung ilan na lang ho sa panahon ngayon yung nakaka-achieve ng ganong edad at 105. Sabi nga po namin, madami pang darating. Yun nga po yung pinangahawakan namin. Yung palang inaasahan namin na mga darating pa, hindi na mangyayari. Napakabigat ho sa damdamin. Dahil pag uuwi ho kami, iba yung halik ng Apong, nandyan siya sa paligid namin, yung kanyang mga tawanan, sama-sama ho kaming kumakain, ang saya sa pakiramdam. At isa ho siyang dahilan kapag nagkikita-kita ho kami, makasama nga ho namin siya. Pero ang bawat araw nga, hindi natin alam kung ano ang darating. Napakalakas pa niya. At 105, napaka-sharp po yung kanyang memory. Tanda niya, yung mga bibisita, yung pangalan ng mga apo, at sa mga anak ko din ho, na idol siya. Kapag nandito nga kami sa bahay, nagpe-pretend sila na may tungkod. Sinasabi nila, "Tatay, look at me. I'm like Apong." Nung nagkausap nga po kami ni tatay kaninang umaga, ramdam ko po yung hinagpis sa kanyang kalooban. Dahil sa kanya nga po nakatira ngayon si Apong. Pero mensahe ko lang po, you've done your best, tatay. Proud po kami sa'yo. Mahal na mahal ka po namin. At ganun din sa mga kanyang kapatid na tumutulong sa pag-aalaga kay Apong. Hindi ho talaga natin alam kung ano yung takbo ng panahon. Dumadating yung mga bagay na hindi inaasahan. Nagpapahirap lamang po sa aming kalooban ngayon. Nagpaalam ho yung Apong malayo sa aming inaasahan. So, dasal ko na lang, kaloob po ng Diyos, maging maayos ang lahat. Maayos ko yung dokumento ko. Makita ko po si Apong
Kahit sa huling pagkakataon, hindi man niya ako mayayakap. Mayakap ko man lang siya. Kahit malamig na po ang kanyang katawan. Pero sa ngayon po mga kanayon, hindi ko ho muna may didetalye kung ano yung mga naging dahilan kasi pag-uusapan pa nga ng pamilya at saka inaalam pa kung sino at yung kung ano po ang tunay na naging dahilan.